Okay, so tayo po ngayon ay nasa 1st and 2nd Kings. Pinamagatan po natin itong Faithful in a Time of Decline. Very interesting po ang book na ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Old Testament. Well, basically, the books of 1st and 2nd Kings is the continuation of the history of Israel. Ngayon, sa 1st and 2nd Kings, kino-cover nito ang transition ng kingship from King David to King Solomon. Nakuha niyo po? So basically, meron ng dalawang nagdaang hari. Ang una ay si King Saul, then si King David. Tapos sa 1st and 2nd Kings is actually a transition of kingship passing to King Solomon. Nakuha niyo? Now, after this, we'll be able to learn also na pagkatapos ni Solomon, nagkaroon ng malaking problema actually na hati yung United Kingdom naging divided. Nahati ito sa dalawang kingdom, which is the Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ngayon, dito sa librong ito, sa 1st and 2nd Kings, makikita natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang covenant, pakikipagtipan sa Israel sa kabila ng hindi pagiging tapat ng mga hari at ng mga leader at ng Israel sa kabuuan. Sa kanilang pagsunod sa Diyos. Bagamat hindi sila naging tapat, ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang mga pangako. So, bigyan ko lang kayo ng tatlong general trivia about the book. Ang 1st and 2nd Kings po, although sa Bible natin ngayon, na hawak-hawak, magkahiwala yung librong yan kasi meron tayong 1st Kings and 2nd Kings. Katulad ng 1st Samuel at saka 2nd Samuel. Generally, sa Hebrew Bible, ang 1st and 2nd Kings ay isang libro lang ito na mahaba. Nakuha nyo? Ngayon, nung sinalin siya into Greek, Septuagint, hinati siya kasi nga sobrang haba. So, ginawa siyang the first book of Kings and the second book of Kings. Ngayon, yung history from the time of David's transition going to Solomon, yung time span niya ay umaabot ng 400 years. So meaning to say, itong story ito is a collection of oral stories from one person to another person, then eventually kinonsolidate ng author. Nakanyo? Kasi from the last years of David up to the exile, meaning to say ng exile, yung kung saan napatapon ang Israel o sila ay kasi, di ba? Sila ay sinakop at dinala sa Babylon. Nakanyo? Now, traditionally, pinaniniwalaan ng mga Bible scholars na ang maaaring nag-consolidate ng stories at nagsulat nito ay si Prophet Jeremiah. Although hindi siya malinaw na malinaw, pero most of the Bible scholars believe that he was the one who actually consolidated all of the stories into the book of Kings. So, tingnan muna natin yung overview ng First King, no? Well, basically, sa book of First King, we will be able to see how Solomon began his reign. Makikita natin doon yung wisdom ni Solomon, yung paggawa ng temple, at kung gaano kayaman si Solomon. But eventually, we will be able to read also sa mga susunod na talata, beginning chapter 10 actually ng First Kings, we will be able to see the failures naman of King Solomon. And that was basically the failures of idolatry, political alliances, and even disobedience. And so therefore, that disobedience actually, that Solomon basically his failure, led the Israel to be divided. Kasi ang Diyos nagbigay ng parusa. Eventually, yung parusang yun sa buong angka ng Israel ay ang mahati ang kanilang kaharian. At yun nga, nahati sa dalawang kaharian, si Rehoboam at si Jeroboam, ang naging hari ng magkabilang kaharian, yung Judah at ang Israel. By the way, ang Judah ay binubuo ng dalawang tribo na lang. At yung Israel naman ay binubuo ng 10 tribo. We will also see sa First Kings yung ministry ng propetang si Elijah, at makikita natin kung paano siya nag-ministry sa pagtalikod ng Israel kay Yahweh. Okay? So, unahin natin yung kay Solomon. So, First Kings chapter 1 up to 11 is the story of Solomon's reign.
Basically, ang kwento, matandang-matanda na si David, and so therefore, may mga anak siya na gustong maging hari. Isa sa mga anak niya, si Adonijah, attempted to claim his throne. But basically, hindi siya ang pinili ni David. Si Prophet Nathan, si Bathsheba, ay nakalinya doon sa pagnanais na si Solomon ang kanilang maging hari o yung magiging successor ni David. So, what David did, ang ginawa niya, kasi nagpoproklama na si Adonijah as king, ang ginawa niya, pinatawag niya si Solomon at pinaikot kasama si Nathan. Inanoint si Solomon as the king of the whole kingdom. This time, United Kingdom pa sila. And eventually, after that, you will see how Solomon was actually encountered. He encountered God in one of the story and he was actually asked by God. Sabi ng Diyos, anong gusto mong hilingin? Kahit ano, ibibigay ko sa iyo. And Solomon was very wise to request wisdom. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng talino kasi hindi ko kayang pamunuan sa aking sariling kakayanan ang kahariang ito. So ang ginawa ng Diyos, binigay nga siya ng wisdom. Pero hindi lang wisdom ang binigay sa kanya, binigyan din siya ng kayamanan at maging katatagan ng kanyang pagiging hari o ng kanyang kaharian. Nakanyo? Then after that, mababasa natin na yung pangarap ni David na magkaroon ng temple, it happened during the time of King Solomon. So si King Solomon ang nag-accomplish ng pangarap ni David to build a temple, and that was a grandiose, so beautiful temple. Nakanyo? And you will be able also to read the details of the design in the coming chapters. And eventually, the last part actually of Solomon's story, you will be able to see how wealthy, napakayaman ni Solomon sa buong buhay niya. Basahin natin yung ilang mga talata na pinili ko lang. This is going to be found in 1 Kings chapter 10 and beginning chapter 14. Basahin natin yung ilang mga talata. Sabi rito, the weight of the gold that Solomon received yearly was 666 talents, not including the revenues from merchants and traders and from all the Arabian kings and the governors of the territories. King Solomon made 200 large shields of hammered gold. 600 shekels of gold went into each shield. He also made 300 small shields and hammered gold with 3 minas of golds in each shield. The king put them in the palace of the forest of Lebanon. Alam niyo, itong nababasa natin ngayon is just one of the proofs that during the time of Solomon, when he reigned, the kingdom actually flourished. Sobrang yumabong, umunlad, yumaman ang kaharian ng Israel. Grabe. In fact, taon-taon nga daw yung ginto na dumadating sa kaharian ni Solomon ay 666. Alam niyo na curious ako diyan sa 666 talents. Mamaya pakikita ko sa inyo kung gaano siya kamahal, no, sa time natin ngayon. Verse 18. Then the king made a great throne covered with ivory. Grabe yung kanyang yung trono. And overlaid with fine gold. The throne had 6 steps and its back had a rounded top. On both sides of the seat were armrests with a lion standing beside each of them, of course, signifying the power of the king. So, and 12 lions stood on the 6 steps, one at either of each step, nothing like it had ever been made for any other kingdom. Grabe, merong 12 lions, and that could be representing the 12 tribes of Judah. Nakanyo? So, at sabi, grabe, sa sobrang ganda nung trono ni Solomon, wala pa daw nakakagawa during his time. Wala pang makakapantay o nakakagawa. Verse 21. All King Solomon's goblet, yung mga inuman, ano daw yari saan? Were gold, and all the household articles in the palace of the forest of Lebanon were pure gold. Nothing was made of silver. Grabe, siguro kung kung naimbitahan ka doon na makikain o inimbitahan ka ni Solomon na umattend ng feast niya, makikita mo lahat ng gamit, pure gold. Nyo? And nothing was made of silver because silver was considered a little value in Solomon's day. Wala kang makikitang sa Tagalog ng silver.
pilak, walang pilak. Kasi common lang daw yun sa panahon ni Solomon. Verse 22, the king had a fleet of trading ships. Grabe, marami din siya mga barko. Nakuha nyo? At itong mga barkong ito, pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo at bumabalik. Sabi, once every 3 years, it returned. At alam nyo kung anong dala-dala ng mga ito? Carrying gold, silver, and ivory, and apes and baboon. And one of the verses actually mentioned that Solomon's ships were actually visiting a land called Ophir. Narinig niyo na ba yung Ophir? Nakot lang yung attention ko niyang Ophir na yan kasi may lumabas sa YouTube actually na tinitrace nila kung saan yung Ophir at alam niyo kung anong tinuturo. Yung Ophir is actually our land, the Philippines, the present Philippines. At galing daw sa Ophir yung mga kayamanan o yung mga ginto ni Solomon. Okay? Now, verse 23. Tingnan natin ha. Anong description kay Solomon? King Solomon was greater in riches. Sobrang yaman. Pinakamayaman kahit sa sino pa mang hari daw sa mundo nung time niya. At hindi lang siya pinakamayaman, siya rin ang pinakamatalino. Nakuha nyo? And because of that, his fame was actually has come to other kingdoms. Kaya sabi sa verse 24, sabi rito, the whole world sought audience with Solomon. Grabe yung mga hari ng iba't ibang kaharian pupunta kay Solomon para makinig sa kanyang itinuturo. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, ano ang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Verse 25, year after year, everyone came, and as they were coming, they brought a gift. So lahat ng mga hari na pumupunta doon, pag pumupunta, magdadala ng mga pasalubong o kayamanan o gift. Ano daw yung mga gift na yun? Gift articles of silver and gold, robes, weapons, and spices, and horses and mules. So, grabe. Si Solomon, bukod doon sa mga ships niya na nag-e-explore around the world, pagbabalik, may mga kayamanan, yung mga kaharian sa iba't ibang dako, pumupunta sa kanya at sinasadya talaga siya para lang mag-aral sa kanya, para makinig sa kanya. At itong mga to, pumupunta, may dalang kayamanan. So just imagine kung gaano siya yumaman ng gusto. Nakanya? So that was actually the rise of Solomon. Ang ganda nung ang ganda nung simula nung paghahari ni Solomon. Actually, some scholars called it the glorious kingdom during the time of Solomon. Kaya lang, that rise eventually led to a fall. Bumagsak. Bakit? Sa chapter 11 verse 143, mababasa nyo yung downfall ni Solomon. Paano siya nagsimulang bumagsak. Magandang simula, kaya lang hindi naging masyadong maganda yung pagtatapos. Mababasa nyo doon yung intermarriage o yung marriages that he actually got from foreign women. And that marriages were actually led to idolatry. Yung pag-aasawa niya sa iba't ibang lahi, makikita natin, pakikita ko sa inyo mga verses. And so that very act led for God to be angry. And God eventually gave his prophetic utterance that the kingdom will be divided after Solomon's death. Tingnan natin yun ha. Tingnan natin yung naging kasalanan niya. This is actually written, by the way, prior to 1 Kings, sa Deuteronomy, si Moses, meron siyang isinulat na pamantayan kapag nagkaroon na ng hari ang Israel. At ito yung mga warning niya actually. Deuteronomy chapter 17 verse 16 to 17. Sabi ni Moses, the king o ang hari, sabi niya, the king, moreover, must not acquire great number of horses for himself. Anong sabi ni Moses? Yung mga hari daw na magiging hari ng Israel ay hindi dapat magkamal ng maraming mga kabayo. Hindi sila pwedeng magmay-ari ng sobrang daming mga kabayo para sa sarili. Or sabi rito, or make the people return to Egypt to get more of them. Sabi niya, wag pa babalikin sa Ehipto ang mga Israelita para kumuha ng maraming kabayuhan o mga kabayo. Isa yun sa pinagbawal o sinabi ni Moses na hindi dapat gawin ng magiging hari ng bayang Israel. Ano pa sabi niya? For the Lord told you, kasi may sinabi si God. Ano daw sinabi ni God? You are not to go back that way again. Wag na kayong babalik. Alam nyo, ang Egypt kasi is actually a picture of the world. Ano yan Ang Ehipto, parang larawan niya ng mundo. At sinasabi ni God sa mga Israelita
wag na kayong bumalik doon sa mundong to. Dito ko na nga kayo dinadala sa promised land. And so therefore, sabi niya, huwag kayong magkakamal o babalik doon para kumuha ng mga kabayo. Verse 17, ano pa? Ano pang naging paalala ni Moses? Sabi, that king, he must not take many wives. Si Moses mismo nagsabi, sabi niya yung hari nyo, magiging hari nyo in the future, hindi siya dapat kumuha ng maraming asawa. Or, ito ang warning, or his heart will be led astray. Kasi baka ang puso niya ay madala ng mga asawa niyang ito sa mali. Sabi dito, he must not accumulate large amount of silver and gold. Ano daw sabi rito? Ang hari daw, hindi siya dapat magmay-ari ng sobrang daming pilak at ginto. Yun ang paalaala o warning ni Moses. Pero tingnan nyo kung anong nangyari. Ito actually yung beginning ng downfall ni Solomon. Tingnan nyo verse 26. Di ba pinagbawal doon sa Deuteronomy na wag siyang magmay-ari ng maraming kabayuhan? Sabi rito, sa 1 King chapter 10 verse 26, yun ang unang sinuway niya. Solomon accumulated chariots and horses. Gano daw karami? He had 1,400 chariots and 12,000 horses, which he kept in the chariot cities and also with him in Jerusalem. Yung ibinili ni Moses na wag niyang gagawin bilang hari, yun ang ginawa niya. Nakanya, verse 27. The king made silver as common in Jerusalem, as stone. Grabe, sa sobrang dami ng pilak sa Jerusalem, para daw itong mga ordinaryong mga bato, palamuti lang dyan sa tabi-tabi. Parang parang ordinaryong bato. Anong bili ni Moses? Ang hari ay hindi siya dapat magmay-ari ng sobrang daming pilak at ginto. Nakuha nyo? Tuloy natin, verse 28. Solomon's horses were imported from, saan daw galing? Egypt. Anong sabi ni God sa kanila? Huwag kayong babalik nga sa Egypt. Huwag kayong kukuha doon. Huwag kayong magkakamal ng mga horses o ng mga kabayo. Huwag kayong babalik doon. Si Solomon nakikipag-trade pa sa Egypt. And from Kuwait, the royal merchant purchased them from Kuwait at the current price. Okay, tuloy natin. Verse 14, chapter 10, verse 14. Tingnan nyo And the weight, ang bigat daw ng gold na nakukuha o natatanggap ni Solomon every year was 666 talents. Gano daw kadami? Kasing dami daw ng 666 talents. Mamaya, pakikita ko sa inyo. Nag-compute ako ano yung talent, gaano kabigat yan. Pero as for now, tandaan niyo yung salitang 666 talents. And those are golds. Gold na tinatanggap niya taon-taon Taon-taon ito, taon-taon. So, not including the revenues from the merchants, traders, and from all the Arabian kings and the governments of the territories. Hindi pa daw dyan kasama yung buwis o yung binabayad sa kanya ng mga kaharian na nasa paligid niya na kung saan malapit sa kanya, nakipag-alay sa kanya. At the same time, yung mga governors na nasa ilalim ng teritoryo ng Israel. Okay? Ano pang sabi rito? King Solomon made 200 shields of hammered gold. Biruin mo, sa sobrang dami ng gold, ginawa na nilang pangsanggalang sa shield. Alam naman natin, ang shield ginagamit natin sa pakikipagdigma, di ba? So, ang kanilang pananggalang ay gold na. Grabe, sa sobrang So, eto po, ni-research ko gaano ka halaga o gaano kalaki ang presyo ng isang talent. Ito po, research ko kay ChatGPT. Ang value daw ng isang talent value of one talent is equivalent to 1,200 ounces of gold. Ang isang ounce daw ng gold ay nasa $2,500. So meaning to say, ang isang talent, nagkakahalaga siya ng 3 million US dollars. Isang talent, 3 million. So, isipin nyo, 3 million times 666 kasi 666 talents yung natatanggap ni Solomon na gold every year. So, kung imumultiply daw natin yan, 666 times 3 million, kulang-kulang 2 billion US dollars ang natatanggap ni Solomon sa equivalent sa price natin ngayon. Nakuha nyo? So, 2 billion US dollars. So, gaano karami yung 2 billion? Alam naman natin, ang isang $1 is equivalent to, minsan nagpi-58 pesos yan
So kung 2 billion yan, pagpalagay na lang natin 55 ang 1 US dollar. So ang 1 billion ay 55 billion. So ang 2 billion ay 110 billion. Medyo curious ako eh. Isipin nyo, 110 billion pesos ang pera, kung ita-translate natin ngayon na natatanggap ni Solomon during his time. Ganon kalaki ang value. At alam nyo kung gaano karaming pera yung 110 billion. Sa isang interview panayam kay Magalong, mayor ng Baguio, sinabi niya kung anong sukat daw. Kung tago 1,000 daw, na 1 billion lang to, 1 billion pesos, at kakamadahin mo ito. Ang 1 billion daw, ang sukat niyan ay 5 by 5. 5 feet by 5 feet by 4 feet. Meaning to say, kung 110 na ganun, kailangan mo ng napakalaking bodega para lang sa perang yun. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Sinasabi ko sa inyo para ma-appreciate nyo, makita nyo yung yaman. Sobrang yaman, sobrang dami ng gold na inimbak ni Solomon. At yun, una, sabi ni Moises, huwag kayong mag-aalaga ng maraming kabayo. Yung hari hindi dapat pwede magkaroon ng maraming kabayo. Pangalawa, huwag magkakamal ng sobrang daming kayamanan, ginto at pilak. Ano yung pangatlo? Huwag magkakaroon ng maraming asawa. Tingnan natin kung anong ginawa ni Solomon. Sa 1 King chapter 11 verse 1, ito mababasa natin. King Solomon, however, loved many. Gano'ng karami? Many. Ano daw? Sino yung mga yon? Foreign women. So, King Solomon eventually had many wives besides Pharaoh's daughter. Bukod sa anak ni Faraon, alam natin na Egyptian ito, meron silang sinasambang ibang Diyos-Diyosan. Kumuha din siya ng mga asawa galing sa Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Itong mga nabanggit na ito ay mga lahi na kung saan ay sumasamba sa mga ibang Diyos o meron silang mga Diyos-Diyosan. Tama nyo? At clarify ito ng sumulat ng First King. Sabi rito, ang mga babaeng ito, they were from nations about which the Lord had told the Israelites, you must not intermarry with them because they will surely turn your hearts after their gods. Ito yung kabilin-bilinan actually ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Sabi niya, huwag kayong makikipag-asawa. Pag nandun na kayo sa lupang pangako, huwag kayong mag-aasawa ng mga taga doon sapagkat, sabi, pag napangasawa niyo sila, hihilahin kayo niyan, dadalhin kayo para sumamba sa kanilang mga Diyos. Anong ginawa ni Solomon? Nevertheless, Solomon held fast to them in love. Ay, nahulog ang loob ni Solomon sa hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakaraming babae at ginawa niyang asawa. So, naglagay siya ng harem. Alam niyo yung harem? Parang ito, village na ito, hindi lang ito room. Village na kung saan, sa village na yon nandun lahat ng kanyang mga asawa. Gaano daw kadami yung kanyang asawa? He had 700 wives of royal birth. Ano yung 700 na yon? Lahat yun, mga anak ng hari, may royal blood. At 300 concubines and his wives led him astray. Ano daw? Bukod sa 700 mga asawa, meron pa siyang 300 na mga concubines. Ano yung concubines? Hindi sila mga lehitimong legal wife katulad ng 700, kundi ito yung mga sinisipingan niya pa rin. Parang mga kabit, parang gano'n. Niya. So, ilan lahat? 700 plus 300, napakadali naman ang math, no? 1,000 lahat ng asawa niya. At imagine niyo, yung 1,000, kung gabi-gabi niya sisipingin yung bawat isa sa kanila, 3 taon na hindi pa siya nakakabalik dun sa number 1. Diba? Parang 3 taon muna bago siya makabalik dun sa unang-unang sinipingan niya. Kung gabi-gabi yun, kung gabi-gabi. Ganon kadami yung kanyang asawa. At ano daw nangyari? And ito matindi. And his wives led him astray. Yun na nga, nangyari na. At yung kanyang mga asawa, dinala siya sa pagkakasala. Dinala siya para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dinala siya sa kanilang mga relihiyon. Tingnan nyo, as Solomon grew old, his wives turned his hearts after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God. As the heart of David his father has been, he followed the Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, the Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon, ito na, verse 6,
Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done. Alam niyo si David, nung nagahari siya, nakita naman natin, babaero din si David eh. Pero yung huling-huling pagkakasalan niya kay Bathsheba, that led him actually to be more closer to God. That actually brought him to be more intimate with his relationship with God. Kung kailan tumanda si David, mas lalong naging malapit yung kanyang puso sa Diyos. Baliktad kay Solomon. Nagsimula siyang maganda, sad to say, hindi siya natapos ng maganda. So, what can we learn from this? Ito, lesson number 1. Obedience matters more than wisdom. Tagalogin natin. Ang pagsunod sa Diyos ay higit na mas mataas at mas mahalaga kesa sa pagkakaroon ng talino. Si Solomon, may talino siya eh. Nakaka nyo? In fact, yung talino niya nagdala sa buong kaharian para maging maunlad. He has great wisdom and devotion. He actually started with that. Nagsimula siya na may talino, may pagsunod sa Diyos, at ginawa niya pa nga yung templo ng Diyos, no? The great temple of God. Kaya lang, eventually, he compromised. He let his heart turn away to idols. And what was the reason? Kasi hindi siya naging maingat sa kung sino yung magiging mga kasama niya. I should say, maybe hindi binasa, o kung binasa man, hindi niya pinagtuunan ng pansin yung bili ni Moises na hindi siya dapat mag-asawa o magkaroon ng maraming asawa, hindi siya magkakamal ng maraming kayamanan at ng mga horses. Alam niyo yung tatlong yun, nung sobrang daming kayamanan, sobrang powerful ka kasi ang kabayo kasi parang this is actually a significance, no? Ang significance na para makapangyarihan kaya superpower ka during that time. He was actually the superpower during those times. So yung mayaman ka, marami kang tauhan, superpower ka, at the same time, marami kang babae. Anong mararamdaman nyo? Tataas talaga ang inyong yung pride. Mayabang. Nakuha nyo. And maybe that yabang led him to turn away from God. He started to compromise his faith and eventually led to worship other idols. So, anong lesson natin na pwedeng isapamuhay dito? Alam nyo, ang talino at saka yung galing, talino at galing, hindi yan sapat. Kailangan samahan niya ng buong pusong pagsunod sa Diyos. Kasi kahit magaling ka tapos matalino, in fact nakakatakot yun eh. Nakakatakot yung sobrang galing at sobrang talino tapos walang takot sa Diyos. Nakuha nyo? Mag-reflect na lang tayo ngayon sa nangyayari sa ating bayan. Alam nyo, ang ating bayan, hindi tayo salat sa talino, no? Sa pamahalaan. In fact, yung mga nasa kongreso natin, nasa senado natin, matatalino eh. Kaya lang tingnan nyo, yung talino lang nila at galing, walang takot sa Diyos. Anong nangyari? Saan sila dinala? Diba? Marami sa mga alam naman natin nangyayari ngayon yan. Very, viral ngayon yan. Yung billions of pesos that were corrupted by the Congress. Turuin mo, yung mga gumagawa ng batas, silang nagnanakaw, yung mga gumagawa ng project, WH, magagaling din, mahuhusay din, kaya lang magnanakaw. At even yung COA, yung sanang nag-check ng ating bayan, nag-check ng mga proyekto ng ating bayan para mapatunayan kung totoo o hindi. Maging sila, nabayaran na rin, and so therefore, tayong mga Pilipino mga ordinaryong Pilipino actually ang nagsasuffer. Magagaling sila, matatalino. Kaya lang, walang takot sa Diyos. And so therefore, ang bansa pabagsak. Kapag maraming matatalino sa bayan o sa leadership, tapos mahuhusay, pero walang takot sa Diyos, ayun talaga, nakakatakot yung gano'n. So, paano natin ito i-apply sa ating buhay? You as a leader, no? Kayo, mga leader kayo eh. Leader kayo ng simbahan, ng small group nyo, leader kayo ng pamilya nyo. At ang ilan siguro sa inyo, leader ng isang organisasyon o maaring LGU, barangay, kaya leader kayo ng isang kumpanya. Anong dapat na isapuso natin as leaders? Eto, you may start strong, but listen to this. What matter is finishing well. Maaari mag-start ka na mahusay, magaling, pero kasi yung pagsisimula, hindi lang yan. Dapat kailangan magtapos tayo ng mahusay din. Alam niyo, yan sa mga parating narinig ko kay Pastor Peter Tanchi ng CCM. Sabi niya, I really want to finish well. Hindi lang starting well, kundi finishing well. Alam niyo, ganun din tayo. Alam niyo yung pananampalataya niyo ngayon,
Kailangan bantayan natin yan. We have to guard our hearts even from small compromises. Alam niyo kung bakit? Kasi yung sigasig natin ngayon, it doesn't guarantee na you're going to finish well. We have to watch our heart. We have to guard our hearts. Your past victories will not matter if you're going to finish flop. Imbang ganda ng simula mo, kahit nagsimula ka pang maganda, pero yung pagtatapos mo hindi maganda, hindi makakatulong. Okay? So, obedience matters more than wisdom. Ituloy natin yung kwento. So, dahil doon, nagbitaw ang Diyos ng judgment or consequence kay Solomon. Sabi ni God ito. So, the Lord said to Solomon, since this is your attitude and you have not kept my covenant and my decrees which I commanded you, hindi mo sinunod yung aking mga utos, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to the one of your subordinates. Sabi, dahil hindi ka sumunod sa aking kalooban, sa aking mga salita, sa aking mga utos, hahatiin ko ang kaharian mo at ibibigay ko yan sa iyong mga sa isa sa iyong mga tauhan. Pero verse 12, nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. Pero sabi niya, dahil may pangako ako kay David, alang-alang sa iyong amang si David, hindi ko gagawin sa panahon mo. Meaning to say, mangyayari yung pagkakahiwalay, pagkakahati ng kaharian once na namatay na si Solomon. Sabi niya, I will tear it out of the hand of your son, yet I will not tear the whole kingdom from him, but I will give him one tribe for the sake of David my servant, and for the sake of Jerusalem which I have chosen. Sabi niya, hahatiin ko, pero dahil may pangako nga, may covenant siya kay David, sabi niya, bibigyan ko pa rin kayo ng kingdom. No? In fact, sabi rito, I will give him one tribe for the sake of David. And that was the tribe of Judah. Okay? So that was actually the overview of First Kings. Tapos mababasa nyo ang mga sumusunod na pangyayari dyan. Ito na. It began actually the reign of Solomon. Eventually, we saw the Solomon's failure. Ngayon, ito na, pumupunta na tayo sa kwento na kung saan na-divide na ang kingdom, ang Israel's kingdom, o the kingdom of Israel. No? Nung namatay si Solomon, yung anak niya, naging successor niya, pero yung isang kilalang leader, si Jeroboam, siya yung naging hari ng 10 tribo. So nagkaroon ng northern and southern kingdom, which basically there are now 2 kings that are reigning. Okay? Makikita nyo rin sa mga susunod na na kwento, the ministry of the prophet Elijah and Elisha was being introduced. Okay? So ngayon, nasa divided kingdom na tayo. Namatay na si Solomon. Pagkamatay ni Solomon, nagkaroon na ng hari ang Israel, nagkaroon ng hari ang Judah, si Rehoboam, at saka sa kabila naman si Jeroboam. Basically, sa divided kingdom, may mga bad kings na itinala. Marami actually. At merong mga good kings naman. No? Pero sa Israel, sa Kingdom of Israel, wala kahit isa na naging good. Sa Judah, merong ilan. No? Iano muna natin. Tingnan natin kung ano ang description ng bad king. No? Sa 1 Kings chapter 12 verse 28, makikita natin isa sa mga description ng isang bad king during their time are these kings were actually introducing idolatry. Sinimulan yan actually ni Jeroboam. It is too much for you to go up to Jerusalem. So, para ang mga tao hindi na pumunta sa Jerusalem kasi naalala nyo, ang Jerusalem, doon linagay yung templo. At ang lahat ng mga Israelita pumupunta sa Jerusalem para sumamba. Ngayon, ang ginawa ni Jeroboam, para hindi na pumunta sa Jerusalem yung mga tao kasi baka mamaya iniisip niya yung loyalty mapunta doon sa hari ng Judah, gumawa siya ng sarili ng Diyos-Diyosan. Gumawa siya ng 2 baka o ox. Tapos nilagay niya, gumawa rin siya ng sariling parang templo doon. At itong sabi niya sa mga tao, sabi niya, mahirapan pa kayong pumunta sa Jerusalem. Sabi niya, eto na ang inyong Diyos. Here is your God, O Israel, who brought you out of the land of Egypt. And he sets one in Bethel, and the other he put in Dan. So gumawa siya ng dalawang Diyos-Diyosan. At sinasabi niya, eto si Yahweh, ito yung naglabas sa inyo sa Egypt. Pero of course hindi, no? So ang ginawa niya ngayon, ang sabi sa First King, and this thing became a sin. Dinala niya ang buong Israel, yung 10 tribes,
actually sa pagkakasala. At paulit-ulit na makikita nyo, lahat ng bad kings sa Israel, yan ang naging narration lagi. And they made Israel to sin. They made Israel sin against God and they led Israel to idolatry. Laging ganun. Ang isang hari, kapag dinadala ang bayan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, dinadala niya ang bayan sa pagkakasala. Another example is the example of Ahab. Si Ahab, asawa to ni Jezebel. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Anong ginawa niya? He also made an Asherah pole, ito Diyos-Diyosan to, and did more to arouse the anger of the Lord. Grabe, dahil sa ginawa niyang yun, pinagalit niya lalo ang Diyos. Sabi rito, he did more to arouse the anger of the Lord, the God of Israel, than did all the kings of Israel before him. Grabe, si Ahab ang pinaka-evil king sa Israel. So, those are the description of evil kings. They are actually leading people to sin against Yahweh or against God. Ano naman yung description ng good kings? Yung good kings, they were actually the ones who are removing idolatry in the land. Katulad halimbawa ni King Asa. Asa did what was right in the sight of the Lord as his father David had done. He put away the male cult prostitutes out of the land and removed all idols. Mababasa nyo, ni-remove niya, tinanggal niya lahat ng mga idols sa lupain. Sa Judah, sa Southern Kingdom that his father has made. Okay? Another example is Hezekiah. Sabi rito, he did what was right in the eyes of the Lord just as his father did. Ang naging nila sukatan na good king ang isang tao kapag ginagawa yung ginawa ni David. Tama nyo? You will always read that in the book of Kings na they did just as his father David had done. Anong ginawa ni Hezekiah? He trusted in the Lord. Nagtiwala siya sa Panginoong Diyos, the God of Israel, and there was no one like him among all the king of Judah, either before him or after him. Grabe, itong si Hezekiah, yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos, walang kapantay, sabi rito, no? Hindi na napantayan ng mga dumating na hari o kaya hari bago siya naging hari. So ito yung description. So now, ito yung mga lista ng mga hari. Okay? After Solomon died, nahati yan sa dalawa, di ba? Yung Israel, yung 10 tribes, yung Judah, 2 tribe lang ito. So ito yung mga naging hari. Si Jeroboam, Nadab, Baasha, Elam, Simri, Omri, Adab, Ahaziah, Jeroboam, Jehu, Jehoahaz, Jeroboam II, Sekariah, Shalom, Manahem, Pekahiah, Hosea. Dito sa 19 kings na ito, wala kahit isa naging makadiyos dito sa sa Kingdom of Israel. Pero sa Kingdom of Judah, remember, Judah is the line of David. Nasa line niya ni David. Si David, Judah, ito yun. Nung namatay na si Solomon, ito yung mga anak niya. So ito, nasa linya ito ng lahi ni David lahat. Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Ahaziah, Atalaya, Joas, Amasiah, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, Jehoahaz, Jehoiakim, Jeconiah, Sekadiah. Now, itong 19 kings din sila plus 1 queen. Very interesting itong kwento ng queen na ito kasi nung nalaman niyang namatay yung anak niya, ang ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga apo, mga pamangkin, at ang natira, siya na lang. Pero hindi niya alam na may iniligtas si God, ang pangalan Joash. No, hanapin niyo yung kwentong niya. Interesting yung kwentong niya. Ito, evil queen ito, evil queen. Now, so, in 722 BC, before Christ, na-exiled na, nagpangalat na, nasira na, nawasak na ang Kingdom of Israel. And after more or less 2 years, 586 BC, na-exile naman sa Babylon ang hari ng si Zedekiah, ang hari ng Judah. Doon, after this, wala nang kaharian ng Israel. So nasira na siya. So ito yung picture niya para lang for the sake of education. Itong nasa taas, ito yung Northern Kingdom, Israel. At yung Judah, ayan naman yung Southern Kingdom. Okay? Sa Southern Kingdom, yung tribe of Judah at saka Benjamin lang dyan. And the rest 10 tribes are part of Israel's kingdom. Pero lahat yan, nasira yan, totally nawala sila dyan. Kasi sinakop yan
ng Assyrian during the time of yung huling hari ng ng Israel at yung huling hari naman ng Judah, nilusog naman sila at dinalang bihag ng mga Babylonians. Okay? And during that time, King Nebuchadnezzar was actually the king who took them and brought them to Babylon. So ayan po yung Okay, so what can we learn from this? O key themes dito. We will be able to see actually from this story the dangers of idolatry. Idolatry always brings corruption, injustice, and eventually diaspora or exile. Turning away from God always led to decline. Kapag isang tao ay nagsimula na humiwalay sa Diyos, umiwas sa Diyos, at ang kanyang sinusunod na ay ang idolo ng kanyang buhay, idols of life, that actually is the beginning of the decline. So what can we learn? Ito, principle number 2, leadership shapes a nation. Alam niyo, ang bawat bansa ay nahuhulma depende kung ang leader ng bansa ay makadiyos o hindi. Tama nyo? Pansinin nyo, kapag ang leader ay righteous, makadiyos, at tapat, righteous, umuunlad yung bayan. Pero kapag ang mga leader ay hindi makadiyos, magaling, matalino, pero hindi makadiyos, hindi righteous, hindi just, nagsasuffer actually mga tao. The kings of Israel and Judah are often described in one phrase. He did what was right in the eyes of the Lord, or he did evil in the eyes of the Lord. When king followed God, the people were blessed. When they turned to idols, the people suffered. Alam nyo, totoo pa rin yan hanggang ngayon sa ating bayan. Napansin nyo ba? Ito, isa sa mga kilalang mayor ngayon na hinahangaan ko at maaaring hinahangaan nyo rin ay si Vico Sotto. Grabe, for the first time narinig ko na ang bayan ng Pasig, after a year, may 2 billion silang nakasubi. Hindi sila alam mo yun, marami pa rin silang pera in spite of their yung expenses, di ba? Why? Alam niyo kung bakit? This is what I learned. Vico Sotto is a God-fearing person. Christian siya at ang nag-lead sa kanya, alam mo kung sino? Yung nanay niya, Connie Reyes. Connie Reyes, na disciple niya, mabuti yung anak niya. And so therefore, we have a righteous leader. And because of that, ano nangyayari sa sa Pasig? Nakikinabang sila ng gusto dahil meron silang righteous leader. Pero marami sa mga bayan natin at syudad na yung mga mayor at mga congressman ay hindi righteous. And so therefore, para tayong isunumpa sa baha, di ba? Eventually, disobedience will lead Israel to Assyrian exile and Judah to Babylon. Anong applications natin ito, mga kapatid? Paano natin i-apply yung prinsipyong ito sa ating buhay bilang tagasunod ni Jesus? Tayo, mga leader tayo sa church, sa bahay natin, at maging sa community. Now, listen to this. Your faithfulness or failure will affect the next generation. Ako bilang tatay, maapektuhan ko yung mga anak ko. Ako bilang pastor, maapektuhan ko yung mga tagasunod sa simbahan. Ako bilang mamamayan ng bayang ito, maapektuhan aking kapitbahay, yung mga taong nasa pamayanan. Depende yan kung anong klaseng effect o apekto ang ibibigay ko o gusto kong mangyari sa kanila. If I'm going to be a righteous, faithful follower of Jesus, definitely the effect is good. But if I'm going to live an unholy, unrighteous life, just the same, it's going to affect our next generation and even the people surrounding us. So, ako nananawagan sa inyo mga kapatid, maging mabuti at maayos tayong leader. Ano yung mga ginagawa natin na nakakasira? Tanggalin na natin yan. At ano yung mga ginagawa natin na nakakabless sa maraming tao? Pagpatuloy natin yan, paigtingin natin yan, lalong padamihin natin yan. Nakuha nyo? Yung ginagawa nyo mabuti, huwag kayong manghihinawa, huwag kayong huwag kayong magsusuko, huwag kayong panghihinaan. Sabi nga ng Galatians huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa sa ating mga ginagawa. Minsan, sa totoo lang, nakakasawa gumawa ng mabuti, di ba? Lalo na kapag gumagawa ka ng mabuti pero hindi ka nila na-appreciate. Gumagawa ka ng mabuti tapos ginagawa ka pang masama. Gumagawa ka ng mabuti pero yung maraming tao gumagawa ng masama tapos sila pa yung umuunlad. Di ba? Parang nakakasawa. Pero sabi ng Bible, wag daw tayong magsawa. Bakit? Kasi sa tamang panahon, aani tayo. Nakuha nyo? Sa history, yung mga leader na gumawa ng masama, eventually may parusang natanggap. At ang malungkot, hindi lang sila, pati yung mga taong sumunod sa kanila. Okay? So eto na, papunta na tayo sa 2 Kings.
Second Kings actually is the continuation of the history of the divided kingdom. Parang pinapakita lang dito. Pero dito, makikita nyo, ini-introduce na yung ministry ni Elisha. And of course, kanina si Elijah, mamaya may papakita ko sa inyong mga miracles actually that happened during their ministry. At makikita nyo, repeated pattern sa kingdom, yung sin, idolatry, rebellion. And so therefore, God ultimately give them to Assyrians and Babylonians. They were exiled. Tingnan natin yung ministry ng mga prophets. Yung ministry ng mga prophets. Well, basically, ayan, makikita nyo, we are now into the ministry of the prophets. Ba to? Okay, so, tingnan natin. So, unang prophet na makikita natin ay si Elijah. Marami actually siyang mga miracles na ginawa. Like, una, bibigay ko lang yung ilang mga majors. No? Una, yung in-announce niya sa kay King Ahab, magkakaroon ng tagtuyot. At nagkaroon nga ng tagtuyot. And during that time ng tagtuyot, syempre, nagkaroon ng matinding famine o tagutom. Makikita natin sa story again, Jeremiah was miraculously provided by one of the stingiest animal on earth, the raven. Truin mo yung uwak pang nagpakain sa kanya. That's a miracle. Another miracle happened when Elijah contested the 400 prophets of Baal on Mount Carmel. Naalala niyo to, yung kwentong to? Grabe. Alam niyo, isa ito sa mga magagandang story actually sa Sunday school na nung bata pa ako. Even until now. So, anong nangyari dyan? Inamo ni Elijah. Sabi niya, padala niyo yung mga propeta niyo. Ang hari dito si Ahab pa King Ahab. Saka si Jezebel. So, ano nangyari? Sabi niya, sige, yung mga propeta nyo, gumawa kayo ng altar kung kaninong hain yung susunugin na hindi lalagyan ng apoy. Meaning to say, they are going to wait fire from heaven. Ibig sabihin, pag sumagot, nasunog yung hain o yung sacrifice ng mga propeta ni Baal, sumagot si Baal. Pero ang tagal na, hindi sumasagot si Baal. Nung dumating si Elijah, ginawa niya, pinabuhusan niya pa ng tubig. And eventually, tumawag siya kay Yahweh and God Himself brought fire to consume the offering, the burnt offering. Pagkatapos nun, alam niyo ito, pinatay lahat ni Elijah yung lahat ng mga propeta ni Baal. Another miracle actually happened. At this time, itong nakikita nyo dito, disciple niya na si Elisha. At alam na ni Elisha, naririnig niya na kukunin ng Diyos si Elijah, meaning to say, rapture, mag-a-ascend to heaven. So, hindi niya na iniwanan. At sabi ni Elijah sa kanya, anong gusto mo? Anong request mo? Parang gano'n, in my own term. Sabi ni Elisha, bigay niyo sa akin yung double portion, 2 times of your anointing. Grabe ang request niya. Sabi ni Elijah, sige, pag nakita mo ako, nakinuha ako ng Diyos, bibigay ko sa'yo. Pag hindi. Eventually, merong chariots of fires na dumating at kinuha nga si Elijah. This is actually one of the amazing stories, Hindi namatay si Elijah. Kinuha siya ng Diyos. He actually ascended to heaven. At nakita siya ni Elisha. So, iniwan ni Elijah yung kanyang balabal kay Elisha. So, eto naman si Elisha, nung makuha niya yung balabal, ang unang naging himala, hinati niya yung ilog Jordan. Hinataw niya ng balabal ni Elijah. And another miracle actually when he healed the water, yung tubig na ito actually mapait at hindi mainom ng mga tao. Pero nung binuhusan niya ng tubig, actually sabi ng iba parang salt, the water was healed, Aside from that, naalala niyo yung pinadami niya yung oil doon sa babaeng balo para mabayaran yung kanilang mga utang? That's another miracle. How about yung healing ni General Naaman? By the way, itong dalawang to, hindi to mga Israelita. These are Gentiles. But they received miracles during the time of chaotic kingdom, They were able to receive miracles. Si Naaman, na-heal yung kanyang leprosy nung sabihin ni Elisha, pumunta ka sa ilog, parpar, at doon lumublob ka 7 beses. Nakuha nyo. Hindi lang yan. Si Elisha, yung anak nung Shunammite na namatay, binuhay niya. Tapos, patay na siya. Another miracle. Patay na siya. Yung buto niya, nandun sa libingan, tapos may hinatid na na patay. Yung yung bangkay na yon,
nung inagis talaga no, nung nilagay doon sa libingan, nandun pala yung mga buto ni Elisha, nasagi yung buto. Alam niyo nangyari doon sa patay? Nabuhay. Grabe itong si Elisha. Kahit patay na siya, gumagawa pa ng himala. Sabi ng ng karamihan, si Elijah daw, nag-perform siya, marami siyang miracles, pero 8 major miracles ang nakarecord sa Bible na kung saan ginawa ni Elijah. Remember, ang hiningi ni Elisha, double portion of his anointing. Si Elisha daw, 16 in total yung major miracles na nagawa niya compared to Elijah. Parang katotoo, di ba? Double portion of his anointing was given to Elisha. So, what can we learn from this? Ano pwede nating matutunan? What actually are the principles that we can learn from this study? Okay? Even in the midst of chaos, chaotic kingdom, divided and chaotic kingdom, God's word still stands through the prophets. Ano ibig sabihin yan? Sa kabila ng kaguluhan ng mga leader ng Israel at ng Judah, ang Diyos ay tapat pa rin na nagpapadala ng kanyang mga salita sa pamagitan ng kanyang mga propeta. God raised up prophets like Elijah and Elisha to call His people back to covenant and faithfulness. Even in times of national scenes, God's word never failed and His messengers kept speaking the truth. Kahit pa magulo, kahit pa pinagbantaan yung mga buhay nila, yung mga lingkod ng Diyos, hindi sila tumigil na sabihin ang katotohanan at ipangaral ang mabuting balita sa mga tao. Anong lesson that you and I can learn from this? You see, even in chaotic situation, God will always provide His servant to preach the truth. Nakanya. Paano natin i-apply yan sa buhay natin ngayon? Alam mo mga kapatid, balik tayo dun sa issue ng bansa natin ngayon. Yung bayan natin, pabagsak talaga tayo. Kapag nagpatuloy ang pagnanakaw sa ating bayan, ang bayan natin sobrang pabagsak, pahirap tayo. Pahirap talaga tayo. Kapag yung nangyari ngayon, yung 2025 na pagnanakaw sa ating bayan ay mangyari sa 2026, 2027, at pag nagpatuloy yan at walang pumigil mga kapatid, sobrang magsasuffer yung mga anak na natin. So how do we apply the principle that we have just learned today? Alam niyo mga kapatid, in our world today, we are called to be the prophetic voices, pointing people back to God's word and His ways. Huwag tayong tumigil sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, sa pangangaral na ang mga tao manumbalik sa Diyos at magsisi. Alam niyo kung bakit? Kasi yun na lang ang pag-asa natin. Kung hindi natin tuturuan ang mga tao ngayon, kung hindi natin sila iwiwin, kung hindi natin sila i-disciple, paano sila magbabago? Kaya nagkaroon ng mabuting leader sa Pasig kasi may nag-alaga, may nagturo na maka-Diyos doon sa mayor. So happen na yung nanay niya yun. So, gusto kong manawagan sa inyo, ganun din tayo. I-apply natin yun. Sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa ating bayan ngayon, magpatuloy tayo. Mangaral, magdisipulo, mag-preach, mag-share ng gospel. Dalhin natin sila sa Panginoon upang sa gayon, makilala nilang katotohanan, pagsisihan nilang kanilang mga kasalanan. And by that only, we have hope. Huwag tayong tumigil. Paano? Tayong tumigil. The word of God through the prophets. Yan. Now, dito makikita natin yung parang sad ending. So because of what happened, because of the sins of the kings, sabi ng Diyos, pangangalatin ko kayo. Dadaling ko kayo sa bayan na hindi nyo kilala at doon, eventually, God is going to purify His people. So ito na nga, 2 King chapter 25, on the 7th day of the 5th month of the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, commander of the imperial guard and the official of the king of Babylon, came to Jerusalem. So ano nangyari doon? They conquered Jerusalem. He set fire to the temple of the Lord. Sinunog yung templo and the royal palace in all the houses of Jerusalem. Every important building he burned down. In the 20th century, now yun yung parang sad things that happen. Lahat ng mga Israelita nagpangalat at yung kanilang mga leader dinala sa iba't ibang lugar, sa lugar na kung saan may ibang Diyos. Tama nyo? Supposedly sila sana yung bayan
na magdadala ng totoong Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosan, ang ginawa ng Diyos sa kanila, dinala tuloy sila sa mga bayan bilang alipin sa iba't ibang bayan na kung saan may ibang Diyos. Pero hindi naman sobrang lungkot ang ending. Bakit? Kasi dito makikita natin, sabi rito, in the 37th year of the exile of Jehoiakim, king of Judah, ito si Jehoiakim, hari ng Huda. On the year Awilmarok became king of Babylon, he released Jehoiakim, king of Judah, from prison, and he did this on the 27th day of the 12th month. He spoke kindly to him and gave him a seat of honor higher than those of the other kings who were with him in Babylon. So Jehoiakim put aside his prison clothes and for the rest of his life ate regularly at the king's table. Day by day, the king gave Jehoiakim a regular allowance as long as he lived. Ano nangyari? Well, sa pagtatapos ng 2 Kings, the Book of Kings, may magandang nangyari. Yung hari ng Judah ay dinala sa palasyo ng hari. Nung namatay si Nebuchadnezzar, napalitan ng bagong hari, nagkaroon ng favor. And this is God's favor actually. So anong ginawa? Yung isa sa linya ng hari, sa linya ng hari ni King David, si Jehoiakim, binigyan siya ng favor at trinato siya na royalty. Although hindi siya king doon kasi may ibang king syempre, pero he was honored actually. And eventually, the study, if we're going to continue on the study, ang pangako ni God after 70 years is going to bring back Israel to the land of promise. And that's another story. So, ang key themes dito is God's covenant of faithfulness. Even when kings and people were unfaithful, God remained true to His promise. God always preserved a remnant to fulfill His plan. Alam niyo, ang Diyos, tapat pa rin siya sa kanyang pangako, lalo sa kanyang lingkod na si David. So, ito po yung ating mga, dito tayo nagtatapos, no? That's the 1st and 2nd Kings. Nagsimula kay Solomon, what a glorious kingdom, but ended up divided and into exile. Napangalat sila, pero maganda sa huling bahagi ng storya ng Book of Kings, makikita natin merong glimmer of hope. Parang merong sulyap ng pag-asa. Nakuha nyo? At makikita natin yan sa mga susunod natin pag-aaral sa mga susunod na libro. Okay? So that's the Book of Kings. Now, here are our small group discussion questions. Thank you po. This is my Facebook account. Come and paki-like naman po ang aking account o kaya yung ating pong ready to answer page. By the way, sa ready to answer page po meron tayong 2 album doon ng praise and worship.